Yun nga, an insertion of 450 billion so that it bloated the year's unprogrammed APRO to 731 billion. Maraming dalubhasa sa konstitusyon at marahil meron silang mga opinion, pero yun lang ang pagkaintindi ko kasi wala namang pinagkaiba doon sa saligang batas, wala namang binabanggit na programmed or unprogrammed. Lahat sakop, appropriations, yun lang ang sinabi. Kailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami. May problema talaga dahil sa Section 25.1 ng Article 6 ng ating saligang batas, maliwanag na walang kapangyarihan ng Kongreso. Ibig sabihin, ang lower house at yung Senado, walang kapangyarihan, walang karapatan na dagdagan yung budget na ibinigay ng ating Pangulo. So, dapat walang dagdag. Kaya nga lang, ang sinasabi ngayon, this prohibition merely covers the programmed appropriations. Pero nalilito rin ako, katulad ni Congressman Lagmad, pagkat yung konstitusyon, wala namang pinagkaiba, wala namang sinasabing programmed versus unprogrammed appropriations. Ang nakasulat lang naman sa ating konstitusyon, appropriations, period. So kung nandun, sa malaking libro ng GAA, ang pagkaintindi ko, lahat yon sakop talaga ng appropriations at ng prohibition na hindi pwedeng magdagdag doon sa ibinigay at pinopose ng ating Pangulo. So yan ang naguguluhan tayo dahil yun nga, an insertion of 450 billion so that it bloated the year's unprogrammed APRO to 731 billion. Maraming dalubhasa sa konstitusyon at marahil meron silang mga opinion, pero yun lang ang pagkaintindi ko kasi wala namang pinagkaiba doon sa saligang batas, wala namang binabanggit na programmed or unprogrammed. Lahat sakop, appropriations, yun lang ang sinabi. So the only way that this centenarians, parang centenarians look at defined sa savings na lang po? Sa Savings. Sa savings, yun na nga, kailangan. Siyempre, kaya sabay dasal. At maybe we'll have to look at that kasi nagkakaproblema rin tayo sa iba't iba pang mga programs na yung iba kulang-kulang. Kasi alam naman natin ang budget work in progress at saka nasa post-COVID scenario pa tayo. Kaya't marami pang hinahabol, marami pang dadagdagan, yung iba naman mababawasan. Alam naman natin na may period of adjustment and it's a real work in progress. But halimbawa, no, yung projection namin sa gastos dun sa 80, 90, 95 years old sa expanded centenaries, hindi naman tayo sigurado din eh. We're not so sure kung yun ang absolute numbers. It's just a projection based on the centenarians and the other inventories we have of our aged. So ma'am, ina-assume nyo this year matatanggap na ng mga Hindi ko ina-assume pinagdadasal ko. Kasi right now, it's just been passed and alam naman natin tapos na yung budget. Sarado na yung budget kumbaga. Yun nga lang kung maswertehan natin na may savings o may pagkukunang iba, sana ito na ang bigyan ng prioridad. Kasi utang na natin sa mga lola't lolo to at pati yung social stipend, utang na yan noon pa 2022, 2021, hindi nabibigay ng buo. So, first time sa taong ito, wala pang retroactive. Nakakatawa nga kasi nung una, ang sabi, bawal. At hindi kakayanin ng COMELEC yung plebiscite sa susunod na taon, sa 2025. Tapos, nung isang araw, amenable na medyo tumbling at naging okay na. And the same case was used. Nakakatuwa kasi yung citation pareho yung Oksena ba yung pronunciation? OCCENA versus COMELEC to justify na pwede and also to justify na hindi pwede. Kaya kakalito nga eh. Pero ang point is,
there's no prohibition from conducting a plebiscite at the same time as an election. Ang sabi nga, naka-imprenta na daw yung mga forms ng election, ganyan, pwede naman ilagay as a rider question sa likuran. Pero ma'am, ano yun, ang pagbabago ng stand ba ng COMELEC dahil mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. doon sa meeting nyo last Monday, ma'am, di ba? Open siya o pabor siya na pagsabayin na? Itanong mo sa COMELEC, hindi ko alam, nalito ako sa kanila kasi nung una sabi hindi kakayanin, dalawa na yung election sa 2025, hindi na kaya yung plebiscite. Tapos sabi, hindi daw pwede na mag-plebiscite kasama nung national election, pero the other day, pwede na. Pero ma'am, doon sa meeting nyo nga with the President, sinabi na Pangulo na okay sa kanya, pabor siya na simultaneous. Di ko alam. Oo, yun ang balita ko. Pero, Nandun ka ba ba sa yun ang meeting balita ko. Pero, after the signing kasi, nung octogenarians, nonagenarians, umalis na ako Kasi akala ko, mapipirman rin yung sa Seaman. Nasa Bicam ako noon. Kaya medyo napahiya kami noon Kasi sana sinabihan man lang na hindi matutuloy. Pero last minute, buong ningning nang umapir lahat. Ang nag-prayer pa si Acting Secretary Kakdak, yung pala pack up. Kakahiya nga ano ba yun? So ma'am, balik sa Bicam yung sa Seaman. Yeah, ang balita ko, balik sa Bicam na syempre may duda rin tayo doon kasi bakit naging ganon? Di ba enrolled bill na? Pag enrolled bill, kailangan i-veto. Pero sabi nila, nagawa na daw yun So, I guess that's what they're gonna do. Send it back and have another Bicam. It's really curious because my understanding was domestic shipping was excluded. Yun ang pagkaintindi ko. Siyempre, hindi ka naman pwede maglagay ng CR or dorm sa bangka. Obvious ba? Kasi ang liliit naman noon, hindi naman kakayanin. Pero yung sa Roro at iba pa, yun nga ang dinadaing nila. Pero hindi namin narinig. Kung maalala ninyo, yung mainit na usapin tungkol sa Seafarers Act ay yung escrow account. Araw-araw may rally dito nung panahon na yon. At yun ang talagang tinutukan namin para makahanap ng compromise. Kasi alam natin na nakakahiya sabihin, pero hindi maganda kasi yung reputasyon ng Pilipinas na meron tayong mga abogadong ambulance chaser na binibira talaga yung mga ship owner hanggat turn off na sila na ayaw na nila kumuha ng Pilipino kasi trouble lang daw. Kawawa naman tayo, dati number 1 tayo sa buong mundo, naging number 5. So yun ang talagang trinabaho namin. Hindi namin alam na yun pala nagkaroon sa Cebu ng meeting kung saan yung mga Roro owners at yung iba pa nagdaing na hindi daw sila exempted. Hindi daw nila kakayanin yung international standards. Medyo nalilito ako kasi ang pagkaintindi ko, ang domestic shipping is not included and all fishing vessels are exempted. Magiging labor code pa rin ang prevalent. Pero, para maliwanag at wala ng kaduda-duda, meron daw second Bicam for Section 3. Okay. Ma'am, si Presidente, siya na mismo nag-advise kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo? Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami. Kaya't malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito ng mas mapayapa at mas tahimik na pamamaraan. So, nalungkot ka rin ba, ma'am, na meron siyang mga allegations against the President and the First Lady na parang nakikipagsabwatan ba sa Amerika? Alam niyo yung maraming nagsasabi, yung tungkol kina Presidente Duterte, tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Kibuloy. Alam mo, kasi
talaga namang tumulong sila sa lahat ng ginagawa ng administrasyon para panalo yung administrasyon. Pagkatapos may ganito, yung allegedly, pang-aapi. Kaya, in a way, naintindihan ko, nalulungkot ako, pero naintindihan ko kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. Ano sa tingin yung dapat na gawin para matapos itong issue Well, na sa ito? ngayon, andyan na. We are in a legal situation. Susundan na lamang yan. Kasi, ariyan na. Pero, ganun pa man, naasahan ko na maisaayos yan sa lalong madaling panahon at alalahanin natin ang karapatan ng lahat, including due process and the right against self-incrimination. Tapos yung mga nagsasabi ng extradition, wala namang extradition request, ba't kayo nagmamadali? Labis naman. May nagpapatanong pero nasagot na yata niyo ito, ma'am. Yung allegation na isang kongresista na nag-realign daw po kayo ng 13 billion for the 4-piece program. Yan nga yung 4-piece na Na-deprive daw baka hindi nila naintindihan yung proseso, talagang ilang taon na hindi nagagastos ng DSWD yung 4-piece budget. At kesa maibalik sa National Treasury at mabawasan ng forever ang ating 4-piece, ay linipat natin sa iba. And that's during the time, syempre yung educational assistance wala kasi 2 taon mahigit na walang eskwela. Paano ka mag-educational assistant? Tapos yung mga problema noon na yung listahanan, tapos yung COVID. So all those things ended up, I'm not blaming anyone, in the incomplete implementation. Ngayon naman, opposite. Overdrive na. Nagkukulang na kasi kompleto na yung implementasyon. Hahanapan na naman natin ang paraan yan. So, that's what we need to do. So, in the meantime, kahapon, narinig naman natin si Senator Cheese na nagtatanong dun sa dalawang House Resolutions 6 and 7 na magkaiba lamang sa iisang kakulangan, di ba? Walang voting. Ito na naman si voting separately and jointly. So this is what we need to resolve as well. So ma'am, conforme ka sa sinabi ni Senator Cheese na dapat muna magkaroon ng rules ang Senate, dahil wala pa sa Senate rules, ang House meron na pala. Paano pag-approve ng resolution regarding constitutional meron amendments? na sila. Kaya lang hindi ko pa alam kung anong desisyon ng mayorya, kung ano talaga ang gagawin. Kinakailangan siguro pag-usapan. Kahapon pinag-uusapan pero hindi ko alam kung nagkasundo at ano na ang pinagkasundoan. Dahil yung voting separately, andyan pa rin na issue. So let's see how it works. Nasa Rules Committee yata, ma'am. Rules Committee. That's correct. And there's this concern that it should be face-to-face so that there will be a live debate. I think there was a suggestion na kailangan magdebate face-to-face ang Senate at saka Congress. So magjo-joint session na? Pwede, hindi ko nga alam kung ano yung mga suggestion. Marami kasing suggestion. The other statement was that the President has advised that there should be no political amendments. Ako naman, yan na nga yung duda natin na hindi naman economic amendments ang pakay, kundi political. Di buksan na yung pag-uusapan. Kung talaga yun ang gusto, magpakatotoo na. Sister, ngayon pa lang. Now na, pag-usapan na yan. Unang-una, halimbawa, yung length of term, wala yatang may gusto ng 3 years. Parang magiging unanimous yan. Kasi ang ikli-ikli, lagi na lang tayong may eleksyon. Tapos yung pinakakawawa, yung mga barangay kapitan, kahahalal lang, hanggang December 2025 lang sila uupo. Sobrang lugi nila, kawawa naman. Tapos, yung iba't ibang issue na ganun, political amendment nga yan. Pero kung yun talaga naman ang mithiin, na yun naman pala yung tutumbukan, di pag-usapan na. Kesa, eto nga, nagkakaroon tayo ng mga PI dyan, ang sagwa-sagwa. At may suhulan pa ng pera ng gobyerno. Kesa mauwi sa ganun, di pag-usapan na, bulat natin na lahat yan. Political. I haven't signed it.
I have very clear knowledge of the compassionate use of marijuana because I'm a glaucoma patient. Katulad ng nanay ko, katulad ng side ng nanay ko, lahat kami may tama sa mata. So, noon pa, ilang dekada na, talagang prescribe ng doktor yan para sa may glaucoma. Yun yung mga medical purpose. Kaya lang, binabasa ko yung bill, gusto ko mas mahigpit kung sino yung authority. Sino talaga mamamahala, hindi masyadong maliwanag sa akin. Ikalawa, nakita natin sa iba't ibang bansa, sa US, sa iba't ibang states, tapos ngayon yung recent na tinitingnan natin, yung Thailand. Sasabihin nila, medical use lamang. Pero dun sa enforcement, sa implementation, imposibleng gawin. Kasi may mahahanap at may mahahanap talaga na dahilan. Kesa may back pain, kesa may kung ano-anong problema, maraming sinasabi. Kaya't palagay ko okay, pero detalyahin pa natin ang todo-todo para mahigpit na mahigpit siya. Kasi hindi klaro sa akin kung sino ang mamamahala, sino magpaparusa, sinong huhuli, sino magde-determine kung talagang medical, ano yung gagawin pag nahuling hindi pala medical. Ang hirap kasi ng enforcement niyan nakita ko na. So dun sa At, bill, ma'am, wala yun? Hindi klaro? Parang it's not clear to me kasi who's the one in charge. And the enforcement aspect, I also need to see because it has repeatedly failed in many, many jurisdictions. What has failed is the limitation to medical use. Sasabihin medical use, pero sa bandang uli, nagagamit sa recreational at iba't iba pang use. So regulation and control, dapat bantayan. Marami naman nating fake ID, alam na natin yan. Napakadali kumuha ng PWD, o di sabihin mo, chronic pain. Natatakot ako So, dapat higpitan natin. Lagyan natin ng pangil konti. Follow up. Kasi wag natin kalimutan, marami ring doktor na nagsasabi gateway drug yan sa dangerous drugs. Thank you so much, Senator Amy Marcos. Yes, thank you very much. I don't know if we achieved anything aside Marami, aside from refuting those awful FB and YouTube ads. Wag na ninyo akong pag-abalahan, please. Ang abiso ko na lang sa lahat, hindi ka naman mananatili sa kapangyarihan at posisyon forever. Walang forever sa politika. Sabi ng nanay ko, ang buhay tayo namin, parang tsubibo. Sa taas, pinakatuktok, o di kaya sa ibaba. Kaya, ngayon pa lang, matuto nang yumuko at hold on. Yun ang nanay ko. Kaya, dapat konting pakumbaba, konting hinay-hinay, at maghawak kamay sa mga kasamahan, imbes na away-awayin. Ayun. Wala lang.